Hello, magandang umaga po. Ating pag-usapan sa ngayon, ang nakakuha na naman ako 'no, siguro at least bagong-bago pa po, sariwang-sariwa pa po, ay nag-apply na po si Digong ng pansamantalaang kalayaan sa ICC. At ang higit sa lahat, isa sa kanyang mga argumento ay may isang bansa na nag-sponsor sa kanya at kung sakasakaling siya palalabasin, doon siya sa bansang iyon mamalagi. So yan po pinakahuling balita po sa ngayon at para makuha ninyo aking pong isi-share dito yung motion o sa ating motion kung tawagin, na sinampa ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. So ito po yung kanyang motion. Makita natin. Situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. So yan. With confidential annexes, maraming mga bagay na hindi pinakita, tinambunan, redacted. Kasi may redacted, binura, parang binura lang. Urgent request for interim release. So nag-apply si Papa Digong ng urgent release para palabasin siya at may isang bansa po na nag-sponsor na doon siya mamalagi. So yan po ang pinakabagong balita sa ngayon. Ito naman po ay ginawa ng kanyang abogado matapos na mabasura ng ICC Plenary of Judges ang hiling ng abogado ni Digong Duterte na paalisin sa kanyang kaso sa paghuhusga kung may jurisdiction or authority pa ba yung ICC sa kaso ni Digong o hindi. Kaya tuloy pa rin na uupo sa pagdidesisyon kung may jurisdiction ang ICC o wala sa kaso ni Digong itong dalawang judge na si Alipio Ganzo at saka si Judge Lira. Ito naman ang pinakabago. So, ang nakakagulat ay may isa pa palang bansa na parang kinupkop si Digong Duterte. Ibig sabihin, sino ba kaya bansang ito? Hindi ba ito hindi natin alam kung baka pwede rin Netherlands. O Netherlands na doon siya titira sa Netherlands, hangga't kung may trial siya, di doon siya, lalapit na siya, lalakad na siya o sasakay na siya papunta sa hearing. Kasi ang hearing niya kasunod ay September 23. So, nevertheless, yan po pinakabagong balita. At ang ating tatalakay ngayon, titingnan, bibisitahin natin kung ano ang mga kanyang mga basihan para sabihin sa ICC kung paano, bakit siya palayan. At isa pang napansin ko rito po, ay hindi kagaya sa Pilipinas na may piyansa-piyansa na magbibigay ng pera. Dito wala ko nakita na magbibigay ng bail. Kundi lang pangako kung na hindi tatakbo, siyempre natural lang yan. At kung tatawagin sa hearing ay doon pa rin. At kailangan may isang bansa kasi hindi naman kasapi ng ICC ng Pilipinas, doon na lang sa bansang iyon siya mamalagi at nangako naman ng bansang iyon, nagbigay na ng bigay ng pahintulot yung bansang yun na doon na si Digong mamalagi hanggang hindi pa tapos ang kanyang kaso sa ICC. So, isa sa ginamit sa kanyang katandaan niya, 80 years old na siya. So, at sakitin pa. So, yan ang mga humanitarian aspect ng mga hiniling. Pangalawa yan, kaysa una ay ang mayroong kumukukup na bansa sa kanya kung saan siya mamalagi habang ang kaso ay tumutuloy. Ang kasunod na hiniling niya at sinabi niya, ipinapaasa niya na wala na siyang kakayahan pumatay pa. Kasi po, ay doon naman siya iha-house, doon naman siya mamalagi sa bansa na malayo sa Pilipinas. At doon siya sa bansa na hindi sa Pilipinas, na wala siyang impluensya, wala siyang power, wala siyang poder. Sino ba naman siya? Isa lang siya hamak na langgam doon sa bansang iyon na nangako na doon siya titira pansamantala hanggat tumatakbo ang trial niya. May sinasabi rin doon na hindi na rin siya flight risk. Hindi siya tipong tao na umiiskapo at siya ay humaharap sa obligasyon sa kanyang
obligasyon. Next is, sinabi rin doon na ah, napatunayan na rin naman niya, hindi naman pala napatunayan ng kalaban ng protest ng na prosecutor na siya ay sa kabilang doon ay na flight risk. Ano pang ibang mga binanggit? Okay, let's dive in. Titingnan natin kung ano yung mga ibang mga sinabi niya. So, ito bago ang pupunta ko doon, si Crispin Rivera, Maya Paabak, Dr. Gina Donocas, mabuhay po kayo. Reggie Regal Felipe, lagi ko inabangan live mo kasi napaka-substantial ang mga discussions at arguments. Salamat po, Reggie. Aquino Hinaro, hindi pa nga naglilitis, laya na kagad, mahiya naman kayo. Ano naman yun, Aquino? Alam mo ba yung sa Pilipinas na piyansa? Parang ganun lang po yun. Okay? Kalayaan naman na kahit sino mag-apply ng piyansa, di ba, sa Pilipinas, basta hindi lang madugo ang krimen na sinasampa sa kanya, hindi lang non-bailable. Pero kahit non-bailable, pwede pa rin basta medyo mahina ebidensya. Di ba? Onoli Balingit, he is watching. Hindi ko lang alam kung you are watching from where. Okay? So, ito po, tatalakay natin po yung hinihanap ni anong mga diskusyon dito. Okay. Balik natin dito sa ang title niya ito. With urgent request for interim release. Yan po. Sinampa kahapon kaya June 12, Independence Day. Kalayaan, araw ng kalayaan. Okay. Dito, sinabi ni Mr. Duterte, doon sa dulo, tingnan natin sa dulo. Dito na siya, sinamarize niya na dito ang kanyang mga pangako. Number 1, hindi na siya tatakbo. Hindi siya makatakbo. At siyempre, pipilay-pilay pa nga siya eh. So, sabi ng kanyang attorney, na si Attorney Nicholas Kaufman, sabi na Mr. Duterte will not abscond. The risk of flight cannot be based on the hypothetical because a hypothetical possibility by its very nature can never be entirely ruled out. Simply showing the feasibility is or possibility of Mr. Duterte's ability to abscond is not sufficient. Rather, there must be concrete circumstances demonstrating that the risk of flight is particularly likely. Para sinasabi ito ni Atty. Kaufman, kung talagang mag-abscond si Duterte, ang magpatunay ang prosecution. Kung wala kayong ebidensya, hindi mo pwede sabihin that Mr. Duterte will abscond. Next, sabi niya, hindi rin si Duterte flight risk. So, dahil sa kanyang wala naman siya kasi political network sa bansa ngayon na sponsor. Hindi naman siya sasali sa politika. Hindi na siya magkaroon ng impluensya. So, doon lang siya sa bansa ngayon kung saan ang kumukupsa niya. Kaya, mas maganda pa doon lang at itong sinasabi niya na hindi naman siya most likely maging pasakit ng ulo ng bansa kung saan siya. Okay? Next is, ang daming tinago, redacted, ibig sabihin redacted, tinago. So, in the light of the above, it would be reasonable to suggest that Mr. Duterte has no ability to abscond. So, furthermore, were he to be abscond, kung sakasakali man siyang lumayas, not only will be his host nation and be embarrassed, but as one of the most recognized political figures in the world, kasi worldwide ang popularity ni Duterte, kaya hindi siya makatakbo-takbo, yan sabi nila. It would not be easy. Parang kagaya nung sa Argentina, it won't be easy, it could be strange, when I try to keep down my fear. Okay. Don't cry for me, Argentina. Finally, Mr. Duterte's commitment to returning for trial when ordered, even in the absence of any state guarantees, carries significant weight in militating against a finding of flight risk. Kaya nga sabi niya, anytime na papuntahin siya ng korte, makakapunta siya. Ganun sinabi. Next, Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Hindi siya makapagperwisyo sa kaso sa kasakaling ilabas siya. Sabi niya, an abstract analysis of the risk, acknowledging merely the possibility of risk in principle, without examining whether in this specific case
Mr. Duterte has actually taken steps to contract or exercise pressure on potential witnesses does not pass. Wala siyang kakayahan na manakot ng mga testigo. Okay? Doon naman siya papunta dalhin sa bansa kung saan yun ang nag-sponsor sa kanya. At saka sakali man, ang burden of proof ang magpapatunay na siya ay makakasira o makadelikado sa mga testigo ay ang prosecution ang magpapatunay, hindi si Duterte. Yun naman sinabi ni Duterte dito. Next, kahit naman mangyari, sa totality of relevant factors, si Duterte ay hindi napupost ng risgo. No? Yan ang sinasabi niya. Una-una ka, matanda ka naman eh. So, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Oh, matanda na siya, hindi na kayang kumumit ng war on drugs. O yan, parang inamin niya na siya ang nagpumatay. Hindi na ako papatay na tao. Parang gano'n ito. Nakakatawa itong mga salita ginamit ni Attorney Kaufman, although hindi naman yan ang ibig niya sabihin. So, the prosecution referred to this possibility. Mismo pala prosecution ay sigurado din sila na hindi na kaya na Duterte na magagawa pa ng krimen. Kaya sabi ng kwan dito ay pwede sila, hindi sila kukontra kasi sakali mag-apply si Duterte ng kalayaan na pansamantala. At ito po, tingnan nyo mga kaibigan, nagugulat ako rito. Yung isa para sa pinakamalakas na argumento na ginamit ng prosecutor para bigyan ng palabasan ng warrant of arrest ay ang newspaper article na pinalabas tungkol sa House Quadcom Committee. Naku, wala talagang Quadcom na ito. Talaga binuo pala talaga Quadcom para laban na kay Duterte. Konfirmado na to. Quadcom is for Duterte para sa kanyang ICC case. Tapos, si Duterte promised to double his drug war. No, wala, hindi daw mangyayari yan. Okay. Ang problema ko lang, paano kasi pupunta siya sa Philippine Embassy, kung saang bansa man siya mag-sponsor, at doon siya manumpa na magiging mayor. So, ang mangyayari niyan, magiging acting mayor si Baste, at long distance na lang mag-uutos ng tatay niya mula sa kung saang bansa man siya mapupunta. Total, kaya naman ganyan, messenger lang katapat. So, sinabi ay, ano pang ibang argumento ni Duterte? Humanitarian factors, yung 80 anyos na siya, may sakit pa siya, lagi na siya umiinom ng Coke Zero, kagaya ko. So, ang insert, ang relief shot, sabi niya, pag sino man total mo, talaga pong una ay pumupunta rin doon ang anak niya, sino man sila ni Bato, pumupunta ron. At wala ata si Bato hanggang Italy lang ata siya. At anyway, nandun din si Sara pumupunta, mga pamilya niya. So, ibig sabihin, makikita rin ng ICC na walang flight risk, na willing and able sila. Able kasi maraming pera. Saan kaya nanggaling pera ni Papa Idong? Papa Digong. Yan. So, yan na pinirmahan na ni Nicholas Kaufman. So, yan po ang pinaka-latest dito sa Pilipinas. Base po sa aking kaalaman sa paghanap ng balita, ay ito po yung bagong balita natin. No? Pagkatapos yung balita naman nito, ito ngayon po ang tawag nito, na magbibigay ng na magbigay kasiyahan sa sigurado kung mga lahat ng DDS matutuwa rito. So, Ate Pitch, watching from Germany, we love and support Tatay Digong. Dr. Jun Alvarez, I love your voice attorney. Dr. Kasing, I'm an avid follower of your YouTube channel. Thank you po. Regal Felipe. Siguro maganda kakanta ko, Teacher Pete TV, no? I want to break free. I want to break free. I want to break free from your heart. I feel so satisfied. I don't need you. I want to break free. Ayan, gusto ni Digong maging free na. Tapos maglabing-labing na siya, marami siyang girlfriend. Doon na niya papuntahin kung saan bansa man yan. Hindi natin, maghula-ula tayo kung saan bansa. Ako, sa tingin ko, doon siya sa Netherlands. Doon din.
sa Sir Regal Pilipi, anong country? Ang sinasabi ko nga sa iyo, ang country sa tingin ko ay Netherlands. Siyempre, bakit lalayo pa siya? Para lakarin niya lang ang kulungan, pupunta lang siya doon. At laging mga Pilipino nandun. Lagi sila magpa-party araw-araw doon sa Duterte Park. Ginala niya sa galing kumanta ni Sir Toto. Kakanta lang tayo pag sakasakali, ano. Ito, siguro nung namatay si Freddy Aguilar, itong regalo ni Freddy Aguilar kay Digong. Kasi kumakanta si Freddy Aguilar ng ano eh, yung sa kulungang bakal, may taong malungkot, umiiyak. Di ba? O parang gumagana ang kaluluwa ni Freddy Aguilar para kay Digong Duterte. So hanggang dyan muna tayo, no? Juben Rolito, Katuto, humingi ka ng time sa followers mo na may time na huwag silang mag-skip ads. O nga pala, please naman, huwag kayo mag-skip ng ads. Yan lang pa tanging hanap buhay ko kasi hindi naman ako pwedeng pumasok sa korte. Hindi naman ako pwedeng tumanggap ng kliyente kasi wala ako at wala akong kikitain. So tanging hinakikinikita ko, magiging researcher na lang ako ng mga kasamahan kong abogado. Yun lamang po. Sana naman ay pagbigyan tayo. At saka isa pala, bago ko makalimutan, humihingi po ako ng kahit magkano. Pasalamat sa may nagbigay. At ano bang cellphone number nun? I-anunsyo ko lang number pero hindi ko ibigay lahat na number. Siya po ay, hindi ko lang sabihin kung magkano, no? Tumulong siya sa pagbigay ng pundo, sa tinitipong kong pundo po para sa pambayad ng 50,000 at iba pa panggasto na filing fee na gagamitin ko po pambayad sa Senate Electoral Tribunal para sampahan ko ng kaso na kuwaranto si Erwin Tulfo. Yan po. Ay salamat naman po sa may cellphone number na 0917 115 MMM. O ganun, hindi ko na banggitin yung kan, basta dulo number 2. At sa inyong nakakaambag damdamin, pagtawag niya, makakatats, sa English na lang natin, na tulong para sa filing fee, para kay laban kay Erwin Tulfo na kuwaranto. Salamat po sa binigay mo. O, total, hindi ko naman binanggit ang pangalan mo, pwede kong sabihin na salamat po sa 200 pesos na tulong niyo po. 200 pa lang po sa ngayon ang natanggap ko na tulong para sa more than 100,000 na kailangan natin na pundo para isasampa yung kasong kuwaranto sa July 1 laban kay Erwin Tulfo. Maraming salamat po at magandang umaga po. Noely Clemente, nagbibilang ka na naman ng sisiw mula sa bugok ng itlog. Bawa ka naman ng mga DDS na uto-uto, wag mo na sila ano naman, okay lang naman yung Noel kung gano'n ng very harsh. Matawag ko, napakalupit mo kung mag-comment. Okay lang yan sa akin. Kahit malupit ang comment mo. Nasa kanila naman yan, kung bibigyan ako 100 pesos, 200 pesos, ito salamat po sa nabigay sa 200 pesos para sa pinakaunang nagbigay para sa tulong sa ibabayad ko na sa Senate Electoral Tribunal sa kasong kuwaranto na aking isasampa. Maraming salamat sa mura mo, Noely Clemente. Jenaline Isaac, Mary Jane Andrade, Like Dan, Kuya, Asher Ocampo, Gcash na lang, labanan. Kung Gcash po, ito pong Gcash ko. Kung hindi ko pipilit, nasa inyo yan. Pero kung hindi ko maabot ang pera na pambayad sa filing fee, hindi na po ako magsasampa ng kaso laban kay Erwin Tulfo. Sayang, American citizen pa naman siya. Kaya lang ayaw tumulong ni Noely, Noely, ano mo pangalan ni Noely? Si Noely Clemente. Hindi ayaw niya tumulong. Okay lang po, Noely. Kahit na minura mo ako, wala naman ako sa personalidad sa tingin mo na maayos, pero isa lang masabi ko sa'yo, hindi po ako magnanakaw. Yan. Ito, fundraising ko lang para pan-filing fee laban para sa kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. Okay, yan lang. Hindi po ako namimilit sa inyo. So, Nelpa Smith, Dr. Toto, lagi ako naka-follow sa inyo. Lagi akong naka-like. Salamat po. At no skip ads. So, baka kikita ako sa no skipping ads.
ay doon ako kukuha ng pansampa ng kaso. Kasi ang filing fee sa Senate Electoral Tribunal, 50,000 na kagad. Okay? Jenaline Isaac, Danny Santos, bitter ka ha? Sino pa si Danny? Jenaline Isaac, good morning, watching from Shanghai, China. Sir Ocampo, di mo masisisi di mo masisisi sa skip, sir. Pag sabik makinig sa iyo. Okay lang. Rigel Riga Filipi, Dr. Toto, kailan kayo magiging abogado ulit? Tanging Diyos lamang nakakaalam. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Yan po. Let's rest everything in God's hands. Salome Matsubara, good day, Dr. Engineer Toto Kausing. Salamat sa palagi ninyong paghahatid ng mga totoong balita. Ayun totoo yan, hindi po ako fake news. Danny Santos, si Digong makakauwi na sa panaginip. Hindi naman sinasabi ang pag-uwi dito, Danny. Ang pinagsabi lang dito, makakalaya lang siya sa kasakali. Kasi mayroon pong ibang bansa na nag-sponsor para sa kanya. Siguro hindi ko naman masisisi kung bakit galit naman si Danny Santos. Baka may kamag-anak ito na namatay sa war on drugs. Sige lang, okay lang po yan. Wala po problema yung Mr. Danny Santos. Joven Rolito, Katoto, humingi ka ng time sa followers mo, ng time na huwag sila mag-skip ads. So po, maghingi ako dapat si walang skipping ads po. Teacher's Pet TV, maayo kaayo kag tingog Dr. Toto, shout out sa taga Mindanao, hilabi na sa Pagadian. Ay, nangana ko na permis sa Pagadian. Sige ra ba ko gagi diha kanito kato nag-eskwela pa ko sa Marawi City. Pag mag-uli ay ko sa Cotabato City. Diha ko mangana mungagi ko Kulambugan, Aurora, sa panglugara diha. Sa ay hindi na ko makaabot sa Ipil. So Pagadian umusa kay Lanlancha, mangana sa Cotabato City. Pag abot sa Cotabato City, manakay na pud og Ford Pera padung sa Coronadal. Yan ang aking ginawa ko lang pong Cebuano na salita. Tapos Berje Piquero, thanks God Tatay Diggs. Tingin ko naman maganda malakas ang argumento ng abogado niya. Regal Felipe, Dr. Jun Alvarez, I love your voice. Salamat po. Si Ate Peach, watching from Germany, we love and support Tatay Digong. Regal Felipe, Teacher Pet TV, Michael Avendano, morning po, Katoto, watching from Zamboanga. Uy! Buenos dias, Michael Avendano. Tapos Teacher Pet TV, good morning, Dr. Titi, maligayang araw ng kalayaan. Pascua Florante, welcome to Tokyo. Tatay Digong, baka Tokyo nga, baka Japan nga siguro sponsor sa kanya. Carolina on air, freedom po, Tatay Digong son. Huwag naman China magdig, baka bijig. Hindi naman pala member ng ICC ang China, so hindi pwede ang China. Mary Jane Andrade, Ohio, gozaimasu. Kuya, you're the best attorney. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Kahit kay Noel Clemente, sa kay Danny Santos, inaaway niyo ako. Magandang umaga po sa inyo. So, Heidi Uyaw, Toto, please, maawa ka. Tirahin mo si Erwin. Ito po, tulungan niyo po ako sa pag-filing fee. Kahit 200 pesos, yan sa Gcash ko po. Si Noel Clemente, hindi ka pala nagbumura. Pasensya na, Noel, kasi pagbabasa ko pa sa iyong pagsasabi, akala ko nagbumura po kayo. Okay lang po. Pasensya na po kung mali ang pagka-impression ko sa iyo. Maria Javier, good morning po. Sen Toto Kausing, sana takbo kayo ng senador. Tingnan natin kung may pera tayo, tatakbo tayo. Kasi pag wala tayong pera, ipanuisans lang tayo ni George Erwin Garcia. Teacher PTV, Danny Santos, gusto ikaw pumalit sa kulungan sa panaginip. Salome Matsubara, Western Union po. Pwede po Western Union. Itong Western Union, ito pong pangalan ko. Ano po yan? Ano ba nilagay? Bertirisi Kausing. Yan. Name. Manila ang address. Yeah, Manila lang kasi baka puntahan ako ng mga mamatay tao. Yan po. Si Maria Javier, good morning, Santoto. Tapos Senpet TV, tapos si Rigel Felipe, Salome Matsubara, at saka mag-member ako sa. Sige, pag-member po kayo monthly, please lang po, para doon ko na rin kukunin panggastos sa filing fee natin. Panggastos kasi marami po talaga kung kaso dapat gusto isampa. Kaya lang wala pa akong budget.
Yan lang po tanging paraan na makatulong ako para sa bayan. Yung sampahan ko ng kaso ang lahat ng katiwalian at saka hindi pa katiwalian at iba pa. At by the way, nagsampa po ako ng petition for declare general failure of election dahil sa overvote sa 17 million mahigit. Dr. Toto Cosme, Bertinica, ayan, ako po yan. Maraming salamat po, Cute Toy pala. Paano ka po mag-file ng co-warranto sa set kong, hindi pa po, nag-lapse, magsimula pa lang po sa July 1 ang pagsampa ng co-warranto. So, hindi pa tayo mag-lapse. Kaya, mahaba-haba pang panahon po, Cute Tay, sa pag-ipon ng filing fee. Sa acting sabi niyo po, ay patungkol lang yan sa ibang pwesto. Pero pag congressman at saka senador, magsimula ang bilang po sa July 1 po. Okay? Maraming salamat po. Si Jane 7497, laging alat sa kaso yung hilingin na namin tanggalin ang dalawang justice. Talo na naman, Japan daw ang sponsor. Hindi ko alam kung Japan, baka Japan nga siguro ng sponsor. Romualdo Valerio, good morning. Mabuhay po kay Dr. Tot na VP na tagapagsalita. Ikaw tagapagsalita ng VP. Samuel, Hoy Aquino, Hinaro. Yung iba nga dyan, convicted, nakakalaya. Ang convicted nakalaya si Ginang Imelda Marcos. Ang nakakalaya pa rin. Ang 77 years ang hatol sa kanya. Pero nakalaya pa rin kasi matanda na. Pagising ko, ikaw lagi hanap ko. Salamat po, Salome. Ben Reclamador, Salome Matsubara, sana nga po si Cute Toy. Basahin mo katoto ang set rules, 10 days. Pag ang Cute Toy, kapag ang dahilan mo ay ibang ground. Pero kung ang dahilan ko po citizenship, iba pong usapin yan. Okay? So, sa bagong batas po ngayon, doon magsimula kasi kung kailan nanumpa para papasok sa opisina, yung kakasuhan ko ay saka pa lang pwede masampahan ng kaso. Okay? Yan po yung batas patungkol sa set. Iba po yung batas patungkol sa kung sa COMELEC ka lang magsampa po. Teacher Pet TV, so mag-people power na kayo, wag panay yak dahil na-return to sender. Mark Calisan, Reggie Regal Felipe. Pag sa Japan, tatakas ng mga yakuza, si tatay, hindi naman siguro. Si Buwana, gayud ako. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Na-subscribe po niyo po ako. Sige, subscriber ko, kung pwede, mag-member kayo sa aking channel para magdagdagan yung ating kita. Siyempre, wala na akong kita ngayon dahil hindi na ako mag-abogado. Kundi, gumagawa lang ako ng mga dapat gawin sa mga kasama kong abogado at bahala na lang sila kung magkano ibibigay sa akin. Okay? Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat. Balik na tayo mamaya. Si Harry Roque naman pag-usapan.